Basta sabong, marami ang mga kalalakihang nahuhumaling. Sino nga naman ang hindi maaaliw kapag sabong? Marami ang tagumpay, ngunit kalahati rin noon ay laglag ang balikat dahil talo. Natural lamang iyon dahil sa sugal. May swerte, may malas. At kapag hindi ka eksperto sa dayaan sa sabungan, mamalasin ka talagang palagi. Bagong lipat sa nasabing probinsya si Poldo. Nang magdeklarang no man land sa lugar nila dahil nilunggaan na ng mga bandidong grupo, napadpad siya sa ibang baryo ng probinsya. Sakay sila ng barko noon kasama ang bagong katipan na si Mia, na noon ay 1 buwang buntis pa lamang. Edad 20 lang si Dolpo, ang asawa ay 18. Sa kahirapan ng buhay ay maaga ang mga itong nagdesisyon na mag-asawa. Dahil rin sa kahirapan ng kanilang lugar, kung kaya't maraming mga sibilyan ang umakyat na rin sa bukid para sumama sa mga taong tiwalag sa batas. Kung kaya't ay deklara ang no man's land. Oras na may mamataan pa na sibilyan sa lugar, hindi magdadalawang isip ang mga militar na pagbabarilin ang mga ito. Dakilang sabungero na matawag si Poldo, kung sa pandaraya ay eksperto na rin ito. Kaya nang malaman nitong pintakasi o taon ng sabong sa kabilang baryo ng kanilang nabiling bahay, ay kaagad itong tumungo bitbit ang kanyang kaisa-isahang tandang. Matatawag na ring ganadors ang kanyang tandang dahil 5 beses na itong naging panalo sa sabong. Ngunit dahil iyon sa daya, kasama ang kanyang kaibigan na mananari na siyang tagalagay ng lason sa tari ng tandang. Kaya 1 palo lang ay bulagta kaagad ang kalaban at hindi magtatagal ay mangingisay na rin kaagad. 1 buwan pa lang sila noon sa lugar at kaunti pa lang ang kakilala. Ngunit sa ngalan ng sugal, walang atubili si Poldo na magtanong sa kapitbahay. "Kuya Waning, saan ba bandaya ang sinasabi nilang may pintakasi daw?" Tanong niya sa kapitbahay. "Nako, Poldo, wag na wag kang magkakamaling pumunta doon. Lungga iyon ng mga aswang," saad ng mama. Tumawa lang ang lalaki ng nakakaloko, sabay wika sa Ginoo. "Nako po, hindi naman po ako naniniwala sa mga aswang. Hindi po totoo yon. Sa amin maraming tiktik at wakwak, ngunit mga ibon naman. Wala namang ibang ginawa kundi padahan-daan lang sa bubungan," kwento pa niya. "Pwes, ibahin mo rito. Hindi mo magawang biruin ang mga iyan. Karne ang labas mo kapag nagkataon," saad ni Mang Waneng. Napailing lang si Poldo. Talagang matigas ang ulo nito noon pa man. At higit sa lahat, iba kapag sabong na ang pinag-usapan. Nangangati lagi ang kanyang kamay at paa. Pera kaagad ang nasa isip niya. Malaking panalo ng pera. "Maiwan mo na kita, Poldo. Pupuntahan ko pa ang alagang kalabaw at mainit na ang panahon," saad ng mama. Dismayado man si Poldo. Dahil hindi nito itinuro ang lugar ay nagpasalamat pa rin siya dito. "Sige po, Mang Waneng. Maraming salamat po," wika niya. Pagkatalikod nito ay nayamot siya sa baybaling kung saan may ibang tao ba pa siyang makasalamuha sa mga sandaling iyon. Magtatanghali na iyon kaya bawat kabahayan ay kanya-kanya ng usok sa abuhan. Nagsihanda para sa mga pananghalian. Ang asawa niya sa loob ng bahay ay naghahanda na rin ng tanghalian at malinaw nitong narinig ang kanilang usapan. Dumungaw ito sa pintuan nang makalayo na si Mang Waneng. "Ikaw talaga, Poldo.
Kahit ba naman dito dala mo pa rin ang pagiging sabungero mo? Casual at kalmado lang na saad ng babae. Hayaan mo ko, Day. Alam mo namang minsan lang ito sa taon. At alam mong dito ako dalubhasa. Alam mo naman na paubos na ang ipon nating pera dahil binili natin ito ng bahay. Reklamo pa ng Ginoo. Ewan ko sa'yo. Hindi ka rin naman makikinig sa akin. Bahala ka dyan sa buhay mo. Uwi ka ulit ng asawa. At tinalikuran na siya nito para balikan ang nilulutong tanghalian. Namataan ni Poldo si Lolo Sito na pababa sa kamalig nito. Hindi rin ito kalayuan sa kanilang bahay. Kaya hindi na siya nag-alinlangan pa na lapitan ito. "Oh, Poldo. Halika, tamang-tama may nilaga akong kamote para pananghalian ko. Kain tayo." Alok ng matanda sa kanya. Bumaba ito ng silong para kunin ang nalaglag na kubyertos. Ang kubo nito ay sobrang liit na kasya lang ang isang tao. At may kalumaan na rin. Mag-isa lang ito sa kubo ngunit malakas pa rin naman ang matanda. "Kakain na rin po kami, Lolo Sito. May tanong lang po sana ako." Saad niya. "Ganun ba? Ano yun, iho?" Tanong ng matanda, tapos umakyat na sa kanyang hagdan at umupo sa sahig na nasa gilid lang ng pinto. "Itatanong ko lang sana, Lolo, kung saan banda ang pinta kasi ngayon?" Tanong niya nang walang pag-atubili. Pagkagulat ang reaksyon ng matanda sa katanungan niyang iyon. "Saan mo nasagap ang balitang iyan? Hindi mo ba alam?" Hindi na natatapos ang sasabihin ng matanda dahil pinutol na kaagad iyon ni Poldo. "Naku, aswang na naman yan, Lolo. Iayos lang naman sa akin, Lo. Saan banda po ba yan? Gusto ko lang mapuntahan ngayon." Saad niya. "Pero Poldo, pagkasabihin mong hindi kita binigyan ng babala." Saad ng matanda. "Ayos na po, Lo. Alam ko na po." Sagot kaagad niya na puno ng pagkasabik. Walang magawa ang matanda kundi ituro na rin ang nasabing lugar. Kaagad na nag-ayos ang binata. Sukbit ang nasa 3 tari sa kanyang tagiliran na may kanya-kanyang kaluban. Naisawsaw na niya ito sa lason. Nakangiti pa siya habang nilalagyan ng pamada ang kanyang buhok habang nakaharap sa salamin. Hindi na ito manananghalian dahil sa sobrang sabik na marating ang sabungan. "Hindi ka man lang kakain kahit konti? Akala ko ba lalakarin mo lang yan at sobrang layo pa?" Saad ng asawa niya. "Ayos lang, Day. Baka gabihin na ako. Marami namang mga bunga ng bayabas sa daan. Iyon na lang ang kakainin ko. Nakakabusog rin naman ang mga iyon." Wika ni Poldo. Napailing na lang din si Mia sa pagiging lulong sa sugarol ng asawa. Binatilyo pa lang ito ay iyon na talaga ang hilig ng kanyang asawa. Kaya kay agang naging bihasa sa pandaraya. Habang naglalakad sa daan patungong kabilang baryo, ay panari rin ang nguya ni Poldo ng hinog na bayabas para naman magkalaman ang kanyang tiyan. May isang tao siyang nasundan na may hawak ding tandang. Hindi niya alam kung saan ito galing dahil biglaan ang pagsipot nito ngunit ayos na rin. May makakasama na siya patungo sa sultadahan. Napakabilis nitong maglakad at kahit anong lakad takbo nito para mapantayan at makausap ay hindi niya magawang pantayan ito. Kahit anong gawin niyang pagmamadali ay lagi itong nakidistansya sa kanya ng halos mga 200 metro. Ayos na rin dahil hindi rin naman niya naiwala ang kanyang paningin sa nasabing sabungero. Hanggang sa unti-unti na niyang naririnig ang hiyawan sa buluhagan.
Napangiti siya habang iniisip ang pagkapanalo. Pagdating sa sultanahan ay kaagad siyang naghanap ng mananari at liamador. Kampante siyang maipanalo ang kanyang tandang. Tinutunan niya kaagad ang kanyang logro o pusta. Habang nanonood ay aliw na aliw si Poldo sa mga mababagsik na tandang. Ang lakas ng mga itong pumalo. Huli na nang mapansin ni Poldo ang kakaibang aura ng mga kalalakihan roon. Mapamatanda man o binata, kakaiba ang ngisi habang nakatingin sa mga naglabang tandang. Ang mga mata ng mga ito ay mapupula. Pagkapikon, inis, galak at tuwaman ang reaksyon ng muka. Biglang naisip ni Poldo ang sabi ni Mang Waneng at maging ang bili ni Lolo Sito. Ngunit iniwaglit din niya iyon sa kanyang isipan. Baka masyado lang siyang nag-iisip tungkol sa sinabi ng kanyang bagong mga kapitbahay. "Panalo tayo!" sigaw ng isang Ginoo sa harap ni Poldo. Nang makitang nangingisay na ang kalabang tandang na alaga nito. Kanya-kanyang lapit ang mga Kristo o mananaya sa panig nito sa liamador. Isa-isang kumuha ng kanilang panalo. Ilang sandali pa ay manok ni Poldo ang nakahandang ilaban. Isang matandang lalaki ang may-ari ng tandang ng kanyang kalaban. Katulad ng mga mata ng mga nakapaligid sa kanya, pulang-pula rin iyon. Tila may panunuya pa sa mga mata nito habang pasulyap-sulyap sa kanya. Napangiti na rin si Poldo habang nilalaro sa isipan ang pagningisay ng manok nito. Kapag nalaso ng tari na nakakabit sa kanyang tandang. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang mainit na sagupaan sa dalawang tandang. Pareho ang mga itong malakas pumalo at mataas ang lipad. "Markado panalo, tandang ni Ambrosio!" sigaw ng matanda habang itinataas ang kamay. Ilang sandali pa ay tinamaan ng tari ng kalaban ang tandang ni Poldo. Mabuti na lang at dapyas lang iyon. Kaya mabilis na nakabawi ang kanyang tandang. Dismayado si Poldo. Sa lakas pumalo ng kanyang tandang ay naungusan pa ito. Kinabahan siya dahil may sugat na ang kanyang tandang. Ilang sandali na lang ay manghihina na ito. Ngunit nakakuha ng tiyempo ang kanyang tandang. Nang lumipad ito para pumalo, ay tinamaan ang tandang ng matanda. Sentro sa dibdib nito. Napahiyaw sa tuwa si Poldo. Tunay ang pagiging panalo niya. Ilang sandali pa ay nangisay na ang tandang ng matanda. Panalo ang tandang ni Poldo. Nilingon siya ng matanda at tinitigan. Pasimple itong lumapit sa kanya at pasimple siya nitong dinuro. "Alam kong dinaya mo ako. Makikita mo," wika nito. At mabilis na sumalipot-pot sa karamihan. Ilang sandali pa hindi na ito namataan pa ni Poldo. Nangunot ang kanyang noo. Mag-isa lang siya. At kaya walang may makapagtimbre sa matanda na may daya sa kanya. Tanging siya lang ang nakakaalam nun. Ipinagkibit balikat na lamang iyon ng lalaki. Sinigurado na niyang makuha ang kanyang panalo. Marami ang mga nakatitig sa kanya at alam niya na nanibago ang mga ito dahil noon lamang siya nakita sa lugar. Dapit hapon na nang matapos ang sabong ng kanyang tandang. Kaya habang papaalis sa sultanahan ay lakad-takbo na siya. Masayang balita ang kanyang dala para sa kanyang asawa. Ang kanilang ipon na pera ay naging doble na dahil walang pag-aalinlangan niya iyong itinaya. Makalipas din ang mahigit kalahating oras, tuluyan ang nilamon ng dilim ang buong paligid. Mabuti na lang at handa rin siya sa posibilidad na maaari siyang gabihin sa daan. Binuksan niya ang flashlight at isinipit sa kanyang kaliwang kilikili. Bitbit sa kaliwang kamay ang bihag na tandang
habang sipit sa kanang tagiliran ang kanyang ganadores. Ngunit pandarayang tandang. Pasipol-sipol pa siya habang naglalakad sa hindi pamilyar na daan. Isang beses pa lang siyang napadpad sa nasabing baryo, kaya hindi siya sigurado na kung iyon pa ba ang daan na tinatahak niya pa uwi. Natigil siya sa pagsipol nang marinig ang huni ng isang nilalang. Uwak iyon at malapit lang sa kanyang uluhan. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa marating muli ang sapa na kanyang dinaanan kaninang papunta pa lang. Kampante siyang naglakad hanggang sa makaahon. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang gulat nang may nakaabang na malaking itim na aso na nagbabaga ang mga mata sa itaas na bahagi ng daan. Nakangisi ito, kaya lapas ang pangil at halata ang malagkit na laway na tumutulo mula sa bibig nito. Likas na malakas ang loob ni Poldo, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit agresibo din ang nilalang. Habang umuungol ay sinusunod siya nito nang nakanganga. Sa taranta niya ay naitapon niya sa bibig nito ang bihag na tandang. Sinalo rin nito ng nilalang kaya nakakuha ng pagkakataon si Poldo na tumakas. Ngunit hinabol siya nito hanggang sa maabutan ng kanyang paa. Nakagat nito ang pantalon niya kaya natigil siya sa pagtakbo dahil bumaon ang mga pangil nito sa kanyang paa. Hinarap niya ito para makipagbuno. Ganoon na lang ang gulat niya nang bigla itong mag-anyong tao. "Puta! Ito yata ang aswang!" Sampit niya nang makita ng dalawang mata ang biglang pag-ibang anyo ng aswang. Pamilyar sa kanyang hubog ng katawan nito. Ito ang matanda na may-ari ng tandang na sana ay bihag niya. Ngunit kinain lang din ito. Nakipagbuno si Poldo nang makitang susugurin siya nito. Kahit matanda na ito ay sobrang lakas pa din. Nanghihinan siyang labanan ito. Nagpagulong-gulong siya sa lupa at hangad ng aswang na makagat ang kanyang leeg. Kaya pilit siyang umiiwas. Alam niyang maaari niyang ikamatay iyon. Napahiyaw si Poldo nang ibinaon nito ang mga kuko sa kanyang kamay na nakatukod sa liig ng aswang upang sana ay huwag makalapit sa kanya. Masakit ang pagbaon nito at unti-unti na siyang nanghihina. Ang tandang na kanina pa nakatayo sa kanilang gilid sa may di kalayuan ay tila umiiyak na rin at takot. Biglang pumasok sa isipan ni Poldo ang mga tari na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Mabilis siyang dinukot ang isa rito at ibinaon sa tiyan ng nilalang. Biglang lumuwag ang pagkakapit nito sa kanya. Itinulak niya ito palayo at kaagad na dinakip ang kanyang tandang. Patakbo siyang umalis sa lugar. Sumpa niya sa sarili na hindi na ulit pupunta pa sa mga hindi pamilyar na lugar. Buti na lang at kalmot lang ang natamo niya sa mga kamay ng aswang. Nakauwi rin siya ng ligtas sa bahay nilang mag-asawa. Dala ang panalo na galing sa pandaraya. Inisip niya na marahil ay binigyan pa siya ng pagkakataon para mamuhay ng patas at walang inaapakan. Saka lang niya naramdaman ang pagod at bigat ng pakiramdam. Para siyang lalagnatin sa kanyang mga sugat. Malalim ang bawat kalmot na kanyang natamo mula sa aswang. Nalaman iyon ni Lolo Sito at kahit abala ang matanda ay nilaanan pa rin siya nito ng oras. Ginamot siya nito at may kung anong inusal habang hawak ang kanyang mga sugat. "Ayan, hindi kasi nakikinig. Kamuntikan ka pang maging pagkain ng aswang," wika ng matanda. "Pasensya na Lo, hindi na talaga ako babalik pa doon. Sobrang nakakatakot ang mukha ng nilalang. Mas lalong nakakatakot ang kanilang pagiging mabangis. Buti na lang at may baon akong mga tari. Kung wala, paniguradong yari talaga ako," kwento niya.
Kaya nga binalaan na kita. May aswang na hindi abusado ngunit mayroon ding pagkain talaga ang tingin sa atin ng mga tao. Idagdag pa kung abusado ka rin. Siguradong hindi ka titigilan ng mga nilalang na iyon. Natahimik si Poldo sa sinabi ng matanda. Mukhang iyon nga yata ang dahilan kung bakit siya inabangan ng nilalang. Ngunit hindi niya iyon ipinagtapat pa sa matanda. Nahiya siyang aminin na isa siyang mandaraya. Pero ang mahalaga rin naman ay napagtanto niya na mali ang kanyang ginagawa. Ipinapangako niya sa kanyang sarili na magbabagong buhay na. Perang naipon ay gagamitin na lang niya pang-arendo ng lupa. Magsasaka siya para marangal na maitaguyod ang kanyang pamilya. Mabilis lang naman ang pagtakbo ng panahon. Ilang buwan na lang isa na siyang ama. At napag-isip niya na mas masarap maging ulirang magulang kaysa maging pasaway. Dahil sa pagkalaki ng bata, matuturuan niya ito sa kung ano ang tama at mali. Mahirap rin ang magturo ng kabutihan sa anak kung ang gawa ng magulang ay hindi rin tama. At hanggang dito na lang po ang kwento ni Poldo mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon.